Hello, magandang hapon. Happy Saturday sa inyong lahat. So, bago tayo do sa main topic natin, meron tayong re-reactan na article dito. Yung top top na senador sa survey ng Pulse Asia. Tingnan nga natin mga men, ano ba? Top 1, Bongo. Si Bongo, ito to be fair ha, to be fair naman talaga. Trip ko si Bongo kasi nung yung anak ko nasa heart center. Yung malasakit center niya, working talaga to. Kasi naubusan ako ng pera nun eh. Yung one-stop shop ito eh. Ewan ko kung gumagana pa ba ito sa mga ospital. Noong time ko naranasan, Ningas Kugon din. Yung malasakit center na ginawa nito, napakinabangan ko talaga eh. Yung one-stop shop siya, nandun na. Yung hindi ka na pupunta sa ganito, pupunta sa ganyan, hindi na. Sana pagpatuloy yun, Dahil doon, yung boto ko kay Bongo, sige. Okay na sa akin. Kaya lang, kung hindi na ito tinutuloy yun ngayon, yung malasakit center na yun, Ningas Kugon, no. Ayoko na iboto si Bongo. Pero to be fair naman, nakatulong sa akin yun dati. Nung nasa heart center yung anak ko. Next, Tulfo Erwin. Di ba nung last sumablay ito, no? Nung last, yung parang hindi niya alam yung sinasabi niya. Sa bagay, Tulfo kasi eh, no? Ang image kasi ng mga Tulfo, alam mo yon, yung tagapagtanggol ng mga mahihirap, no? Iba ang ng Tulfo eh, iba ang karisma talaga ng mga Tulfo. Nandiyan ba si Ben Tulfo din oh. Ben Tulfo, nako, tatlo na ang Tulfo sa Kasi itong mga Tulfo na to, pasok din silang dalawa. Kasi itong mga Tulfo na to, kilala talaga ito na quote-unquote, nagtatanggol talaga eh. Yung marketing nila sa politics, nangyayari na noon pa. 'Di ba? Diyan sila nakilala eh. Kaya mahirap tibagin yun sa paniniwala ng tao eh. Kahit minsan 'di ba si Erwin, sablay-sablay na yung sinasabi. Wala, dididmahin ng tao yun. Kasi when you say Tulfo talaga, synonymous yan sa isang superhero sa Pilipinas. 'Di ba? Wala eh, 'di ba? Hindi mo na maanin. Bato de la Rosa. Bagay, may pinag-aralan naman to pero hindi halata, no? Soto, Tito Soto. Okay ba sa inyo to si Tito Soto? O dahil sa Itbulaga? Hindi, pero matagal. Eksperyensado naman to si Tito Soto, di ba? Ano sa tingin nyo dito? Wala kasi ako alam sa politics eh. Kung mga superficial lang ang sasabihin ko dito. Cayetano Pia. Ano ba to si Bong Revilla na to? Ito ba yung magaling magbudots? Bong Revilla. Ay, Pilipinas! Lacson Ping. Uy! Willie Revilla me, oh! Willie Revilla me. Hep, hep! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Putang ina ng Pilipino yan. Ay, Willie Revilla me. Kung ako, payag na ako si Shell Jokno kahit buisit na buisit ako kay Shell Jokno. Payag na ako i-trade si Shell Jokno dito eh. Kay Willie Revillame. Payag na ako. Kesa si Willie Revillame, anong gagawin yan, men? Ano ba, mga Pilipino? Ito na, mention ko na to si Bitag. Abi Binay. Okay ba to si Binay? Hindi ko masyadong kilala. Pero kilala yung apelyido niya, no? Anak to ni Jejo Marbinay, di ba?
Ayoko na mahusgahan to. Mukhang experience. Lito Lapid. Pacquiao. Pilipinas! Diyos ko! Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Tangina si Si Philip Salvador pasok? Ano ba? Camille Villar. Hindi, ilan ba to? 12 lang, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanggang dito. Ito, mga chance passenger itong nandito sa from Philip Salvador pababa. Tangina naman, si Philip Salvador, ano ba? Camille Villar Aquino, Bam. Marcoleta. Amy Marcos, Pangilinan Kiko. Jimmy, mas may faith pa ako kay Jimmy Bondoc kasi ito talagang nag-aral to don't know, dahil baka mamaya maka Duterte na naman, baka ang gawin lang yan, Francis Tolentino, Gringo Honasan, mga tayo, mga gustong bumalik lang no. Busita, Colonel. Attorney Vic Rodriguez. Hinlo, JB. Sino yung JB Hinlo na yan? Kibuloy. Nako. Wala na bang ibang Ayoko nito ni Calyodi. Tapos si Franz Castro. Ayoko niyan. Mga to, di ba? Wala na bang ibang maganda na sige, pasok nyo na nga si Bam. Kahit ayoko kay Bam, wag lang talaga tong Bong Revilla na to, Willie Revilla may. Wagay, kung trip nyo naman yan, wala. Ito yung power ng democracy kasi Bullshit. Pacquiao. Hindi pa ba kayo na sa performance ni Pacquiao noon? Ano ba tingin nyo sa Senado? Diyos ko naman. Willie Revilla, lakas Tinalo pa sila Marcoleta. Anong ginawa nun? Nakakatakot na sa Pilipinas Anyway, mga kababayan ko, pero wag yung susundin to ha. Kasi sometimes, sa survey na dadali yung mga sa survey na dadali yung mga tao. Parang kinukondisyon lang nito yung utak natin Pero kung sino yung gusto nyo iboto-boto nyo. Diba? May kung gusto nyo si Manny Pacquiao, boto nyo. Kung gusto nyo si Willie Revilla, may boto nyo. Hindi ko naman pwedeng kontrolin yung kalayaan nyo dyan sa pagboto Pero dahil channel ko to, sasabihin ko lang yung ayoko. Now, kung may gusto kayo dyan, sige, boto nyo. Pero wag kayong papa-apekto dito sa survey na to. Diba? Wag nyong susundin to. Kasi ang alam mo mangyayari niyan, pag naglabas ng survey yan, yung dito sa may red line na to, ito na lang ang pagpipilian ng mga tao. Yung mga nasa ilalim niyan, hindi na nila isasali. Kung sinong gusto nyo dito from Martinez, Eric na to hanggang pataas, boto nyo. Kung sinong gusto nyo dyan. Hindi lang itong nandito sa top 12. Di ba? Huwag kayong papa-impluensya sa ganito. Kung ako lang ang masusunod, let's say sa COMELEC, kung ako lang masusunod, ipagbabawal ko na tong survey na to Diba? Ang daming nananalo dyan na hindi naman dapat manalo. Kasi ang nangyayari dyan, lilimitahan na lang yung pagpipilian ng tao. Pagpipilian na lang ng tao dyan, yung mga kasama sa survey. Paano yung mga hindi? Hindi lang naman yan yata ang tumatakbong senador, di ba? Ang dami pang senador Hindi lang naman yan Anyway, proceed tayo dun sa main topic natin. Ito, napanood ko itong, 'di ba, merong lumabas na pahayag si Dennis Padilla regarding dun sa kasal
nung anak niya. Ngayon, si Marjorie Barreto, yung dating asawa niya, nagsalita, no? Nagsalita na. Saan na ba yung, ano? Uy, bumabalik si Doc Adam, kapag gawa ng content. To, panoorin natin itong mga isiniwalat daw ni Marjorie Barreto. Ayusin lang natin, baka tayo ay makopyright. And then ang message ni Dennis, kaninong paka na to, Chloe? Ikaw ba o nanay mo? He kept calling her the whole night of her wedding. And then, di pa nakontento si Dennis, on the first day of Claudia being married, he kept calling her up at 6 a.m. Imagine mo yun, nataterrorize yung mga bata. Sino ang nananakit sa'yo? Kung left out ka, wala ka kasi sa buhay ng mga anak mo eh. Ito, magsasalita ako after natin marinig yung sasabihin ni Marjorie. Gusto mo kasi magpa-interview eh. You're wishing karma on my children? Jean, ano pa yung sasabi mo? Yung mga karangyaan nyo, yung mga kayamanan, whatever. Jean, pinagtatrabahuan ng mga anak ko yan Do not punish my children if their life is good. Talagang grabe ka. Grabe ka. Bakit siya yung pagod na pagod, OG? Mga anak Teleserye, no? ko ba, tinanong nyo ba? Kung ano effect sa kanila yung ginagawa ni Dennis? Sino kayo magsabi ng mga ganyan? Wish my children ill? Sabihin ko ba sa mga anak niyo yan, sana makarma kayo? Tama ba to? OG, tama pa ba tong ginagawa natin? So I did not, Dennis. Hindi ka nadaya, hindi ko hinand over. But yes, I was seated at the front row where the mother and the father of the bride should be, and I will not say sorry for that. I raised my child single-handedly, Dennis. I raised her till the last day of her single life. I was there with her. I took care of her. I did everything for that daughter. I deserved that seat in the front. And I didn't want to be with Dennis because maangas ka, Dennis. Maangas ka, Dennis Padilla. Hindi ka mabuti sa akin. Di mo kayang mag-pretend para sa mga bata. Paano ka namin isasama pag birthday ng mga anak natin? Tensyon ang dala mo Bakit ang daming magkahiwalay, OG? Pwedeng magsama. Pwede, bakit? Bakit ikaw hindi? Bakit ang galit mo sa akin sobra-sobra? Naging mabuti ka bang asawa sa akin? Parang ang bait-bait mo sa akin, tas iniwang kita Parang ganun Parang ganun lumalabas. No, Dennis, no. I should have left you so much earlier. You know, salbahe ka sa akin Di ba? Dapat lang na umalis ako sa relasyon na yan bago mo ako mapatay. So, Okay na tayo doon. ibig sabihin, hindi naman siya dinedma at all. Pinapaupo siya doon, ayaw niya. No, nagdadrama Mas pinili niya yung dulo. Nagdrama na Dennis, alam mo nung nagwa-walk down ng aisle yung bata, just like all the guests, tingnan mo to Dennis ang mga guests doon nag-iiyakan, yung mga kapatid, like, wow, Claudia's getting married. Bakit ang iniiyak mo yung hindi ka nakalakad? This is not about you. You should be, wow, crying because, oh my God, ang ganda ni Claudia nung pumapasok ng simbahan, di ba? Wala sa lugar ang mga iniiyak mo. Tungkol pa rin sa iyo to. Ang parents' love is a sacrificial love. We sacrifice for our children. Binigay mo na sana yung araw na yun sa bata. Hindi mo na nga pinalaki. Hindi mo na nga inalagaan. Hindi mo na prinotektahan. Bigay mo na yung happiest day of her life sa kanya. Ba't ka nag-iyak? Alam mo, nakita ko sa TikTok, ang bait niya. Talagang, anong nangyari? Sabi daw niya sa mga coordinator, anong nangyari? Na defeated and crying. Galit siya. He was causing a commotion. Dennis, you were causing a During commotion. the wedding, right? During. Pagdating pa lang ni Claudia, hindi ko to nakikita. All of this were told to me after the ceremony, before the reception. He was causing a commotion. He was pacing, walking, ganon, complaining. Tumataas ang boses mo, Dennis. They had to ask you to please lower your voice. And when you could not be controlled, they told you, can we take this outside? Can we take this discussion outside? Oji, I know how Dennis is short-tempered, explosive, walang pakialam sa breeding, manners, whatever. Bakit ako gagawa ng mga bagay na kaiinisan mo ng sadya?
Kung alam ko you're a ticking time bomb, anytime you will freak out. Ba't ko gagawin yun, Oji? Dennis, I wanna choose my words nicely. When I left you 18 years ago, I removed your power over me. I suffered so much. Physical abuse, financial abuse, verbal abuse was even worse to me than physical abuse. I will take the beating anytime. But his verbal abuse is mura na hindi mo alam kung saan nanggaling ang words and terms. I'll take that all. Ayokong maramdaman ng mga anak ko yun. Hindi na kita iniisip, hindi kita hini-hate all these years. I removed your power over me. So yung pag pinagkikwentuhan mo ang isang 1-hour ceremony, para na siyang telenovela, Oji. Pag ninarate ni Dennis yun, parang ang daming nangyari. Parang inapi siya mula nang dumating hanggang umalis. Sinong mag-aapi sa kanya? We were all focused on the bride and the groom. Listening to the homily of the priest. You know? Sinong nananakit sa'yo? Kung nalileft out ka, wala ka kasi sa buhay ng mga anak mo eh. Mas gusto mo kasi magpa-interview eh. Diba? I think, yung time na yon medyo irrelevant yun eh. Di ba? Ang pinag-uusapan kasi dito, yung part ni Dennis, total nasa public naman yun. Nangyari na yung dapat mangyari, no? Dahil nasa public yan, napanood natin yung, yung interview na to at, di ba, tapos na yung nangyari. Makakapagsalita lang tayo ng opinion regarding this. I think yung mga sinabi ni Marjorie Barreto dito, mga irrelevant na dun sa mismong kasal eh. Kasi let's say, katulad nung sinabi ko dun sa unang reaction ko, no, yung sa interview ni Dennis Padilla. Let's say, walang hiya si Dennis Padilla talaga. Walang, kumbaga, siya na yung pinakahayop na tatay. Pero yung, yung, sana binigay nyo na, kahit, sa ayot sa gusto mo kasi tatay ng anak mo talaga yan eh. Dugot laman ni Dennis Padilla yung anak mo talaga. Sa ayot sa gusto mo. Hindi mabubura yon ng kahit anong kahayupan na ginawa ni Dennis Padilla. Katulad ng ibang nanay at tatay diyan may mga napapanood akong balita na kahit sobrang lasenggo ng tatay, sobrang hayop ng tatay, 'di ba? Pagka namatay yung tatay nila, iiyakan pa rin nila. 'Di ba? Hindi naman ni-rape ang anak mo. Hindi naman binaboy as in, 'di ba, may mga ganung tatay na yung inabuso talaga yung anak na ni-rape or kahit ano. Hindi naman ginanon yung anak niya eh. Let's say sabihin na natin pero merong meron kasing alam mo 'yon, kahit papaano may bond pa rin dun sa magtatay. May contact pa rin eh. May contact pa rin sila eh. Siguro ang kinasama talaga ng loob ni Dennis Padilla, set aside natin yan yung hindi mo pinalaki, hindi mo pero dugot laman pa rin kasi ni Dennis Padilla yan. Yung time na yung iwawalk lang yung anak niya sa altar, dapat binigay nyo na yun eh. Kasi sa gusto nyo, karapatan talaga ni Dennis Padilla yun. Kasi mahal niya din naman yung anak niya eh. Kahit ba mahayop yan, di ba? Yung part lang na yun, ako irrelevant na yun, yung pag-upo ng sa position ng mga parents. 'Di ba? Actually, kung ka nga, dapat pinagbigyan mo na yun. Pero hindi kita masisi, may sarili kang dahilan. Pero yung winok lang, yun lang naman ang ng tao. Kahit pa sabihin mo sobrang hayop yan. Or the best, kung ayaw nyo talaga, hindi nyo na dapat in-invite. Kasi ano pang purpose bakit i-invite niyo yung tao doon? Para lalong pagmukain siyang tanga. 'Di ba? Ay kahit ako din magwawala ako noon. Anak ko 'yun nandun. Tapos i-invite niyo pa ako. Mas magandang wag niyo na lang i-invite. In-invite niyo pa kasi eh. Nasa inyo din kasi ang problema. Kasi 'di ba nung birthday yung debut hindi niyo in-invite, sana consistent hanggang sa wedding. Huwag niyo na i-invite kasi alam niyo na pala ang ugali ba't pinapunta niyo pa doon? 'Di ba?
Kung alam nyo ugali, dapat nag-standby na ng gwardiya doon na hindi ka invited dito. Mas tatanggapin ko pa yun eh. Bilang parang ako yung ano yun. Parang ako yung kamag-anak ni Dennis Padilla eh. No? Pero bilang isang nanonood sa inyo ng palitan nyo ng mga kasi lumalabas na yung mga dirty laundry na wala namang kinalaman doon sa mismong kasal. Ang issue dito yung kasal. 'Di ba? Kasi nagde-defy ng logic yung mga sinasabi ni Marjorie Barreto. Ako ni-raise ko ang anak ko na ako lang mag-isa. Yes. True. Masyado kang abusive. Yung verbal abuse mo, blah blah blah. Blah. Yung physical, 'di ba? Financially, etc. Sige, nandun na 'yon. Ba't mo in-invite nga kung wala ka rin naman palang balak na gawing importante yung tao? 'Di ba? Mas maintindihan ko na let's say nagwala si Dennis Padilla. Hindi ako in-invite sa kasal ng anak ko. Masyado kayong mga mapang-api. Blah 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 blah. Then maglalabas ka ng kaya hindi ka in-invite kasi wala kang kwentang ama. Mas maintindihan ko pa 'yun eh. Pero sa dami mong sinabi dito na negative kay Dennis Padilla, in-invite nyo pa rin. Para saan? Natural na magalit yung tao na parang nileft out siya. Sana hindi nyo na lang in-invite. 'Di ba? Hindi nyo na lang dapat inano yung tao kasi nakakahiya talaga 'yon. Hindi lang para sa sarili ni Dennis Padilla. Syempre, yung mga bisita nyo doon, kilalang anak ni Dennis Padilla yung ikakasal. Tatanungin siya, "Pre, ba't wala ka doon sa may harap?" 'Di ba? Magpapaliwanag pa yung tao. May pressure kasing ganun eh, na hindi nyo naiintindihan. 'Di ba? Akala nyo madali. Yes, masyado ka ng biktima, Ma'am Marjorie, no? Pero yung sa part ni Dennis Padilla, may hindi ka naiintindihan doon. 'Di ba? Abay, kahit kanino mo namang gawin yon, talagang masasaktan at masasaktan doon, kahit pinakahayop pa sa hayop. Kaya nga inuulit ko, dapat hindi nyo nalang pinapunta doon. 'Di ba? He was raising his voice, he was causing a commotion. Yung mga pamangkin kong matatanda na, mga 40. Kasi nga, hindi siya importante doon sa kasal ng anak niya. I think, yung galit nyo sa isa't isa, dapat isinantabi muna nung panahon na yun eh. Hindi rin nakakatulong na hindi nyo inano si Dennis Padilla nung time na yon. Alam nyo naman, unang-una, alam mo naman pala na magwawala yan. Di sana pinagbigyan nyo man lang dun sa seremonyas man lang na tumabi sa'yo. Bakit itatanggi mo pa? Alam naman na ng lahat na anak din ni Dennis Padilla yung anak mo. Alam na naman nila lahat yun. Ano bang kailangan itago nyo pa? Alam naman ng buong publiko na nag-away talaga kayo, naghiwalay kayo. So meaningless na yung pagtatabi nyo doon. Bilang mga magulang nung dapat sinet aside nyo na muna. Kasi hindi talaga, kahit sa ang anggulo natin tingnan, ang labo nung ang labo nung paliwanag na na hindi ka worthy na maging tatay. Dahil dun pa lang, dapat hindi nyo na in-invite yan. Kung talagang salot yan si Dennis Padilla. Ito ayoko na, personal na yung kukwentuhin ko eh. Hindi, yung tatay ko din kasi, medyo hate din kasi namin yung dati. 'Di ba? May parang ganyang istorya din. Pero yung right niya bilang tatay hindi nawala naman. Then after nung event na yon, di galit-galit na uli. 'Di ba? Were just ready to whatever, stop him or whatever. Kaya kinakalma siya nung wedding coordinators. They were demanding a program, okay? Walang programa ang kasal. It's very straightforward. You enter entourage, the bride, the groom, and all of that. Hindi ka purposely left out, Dennis. Yung sinasabi mo na sinasabi ng coordinator, naiyak. Oji, narinig mo? Did you cry kay Dennis? Yung I feel you po, umiyak,
hinawakan pa yata yung kamay, may ganung kwento. Oo, nakiiyak sa kanya. You heard that. It wasn't true. The wedding coordinators, first of all, should not show emotions. Ba't sila maiiyak? We understand your situation. What they meant there is we understand your frustration because ang dami na namang pinagdaanan ng mga ganitong issue di ba? But they didn't cry. They didn't hold you. Hindi totoo yun. No. No, they didn't. Naging telenovela Dapat na magsasalita nun yung wedding coordinator. na to, OG. I only met Oo nga, no? Medyo madrama din naman yung kay Dennis Padilla. Pero, pero at the end of the day, di ba? Meron pa rin kayong karapatan niya na pinagbawal nyo. Na kung halimbawa, kung pagbabawal nyo yung karapatan na yun dahil justified nyo naman, dahil isang walang hiyang ama nga, inuulit ko, in the first place, hindi nyo na dapat pinapunta. Di ba? Hindi nyo na lang dapat pinapunta. Para applicable yung depensa nyo na yun na magwala man si Dennis Padilla na kasal ng anak ko, hindi nyo man lang ako in-invite. Yun, pwede nyo na ilabas yung barahan nyo na kasi wala kang kwentang ama. Hindi pa pupuntahin nyo doon na pagmumukain nyo lang tanga. Di ba? with the suppliers one time and the wedding coordinators before the wedding because wala nga akong time, di ba? They were in charge of the wedding. Hindi ako in charge of the wedding, Dennis. I didn't plan the wedding. The only question was, what will happen to I didn't. the father of the bride? So I said, the least cause of tension. 'Di ba? Akala nga namin mga lalaki sa right, mga babae sa left. So okay, hindi talaga tayo pwede pagtabi, Dennis, unless maging civil ka sa akin. And then, Grabe, no? At least maging civil ka sa... Grabe. search ako how what happens sa mga separated couples na kasal yung anak nila. So there is a thing about picture taking, 'di ba? So sa picture taking, father of the bride with the groom and the bride, right? And then there's father of the bride family with the groom and the bride. And then Dennis, father of the bride, the groom, the bride, and Leon, Julia, yung children niya sa akin, 'di ba? Oo. So Naganap naman yun. naganap yon, pinauna ko pa. Okay. Kasi baka magalit na eh. Di ba? There were so much adjustments for his feelings, you know? Because takot akong mag-explode. Nakakahiya mag-explode, di ba? Diba? Sana hindi mo nalang pinapunta. Alam mo naman pala yung mangyayari. The fact na alam mo mangyayari, ibig sabihin, alam mo na may ginagawa ka na hindi naaayon dun sa sitwasyon. Diba? Kung gusto nyo panoorin ng buo to mga kababayan ko dito sa channel ni OGD, may part 1 pa to eh. Kaya lang, yung part 1 nito, more on puro personal na eh. Na nakakalimutan na natin yung main issue. Yung nangyari sa inyo ni Dennis Padilla noon, feeling ko labas ito talaga sa ano eh. Labas ito doon sa mismong problema doon sa kasal. Di ba? Hindi siya pwedeng ipang ano doon. Kasi ang daming nagde-defy ng logic na sinasabi mo ganyan-ganyan. Eh, ang gusto lang naman ng tao ihatid yung anak niya sa ano, sa altar. Yun lang. 'Di ba? O yung upo-upo na yun na may sariling pwesto siya doon bilang tatay. Kahit na siguro hindi katabi mo. 'Di ba? Yung parang ma-feel niya lang naman na importante siya doon. Yun lang naman na hinahabol siguro nun. At after nun, di magkanya-kanya na. Di ba? Magkanya-kanya na kayo. Kasi unang-una nag-spark naman itong kontrobersiya na to sa ano eh. Sa public eh. Dahil sa kagagawan nyo rin eh. Di ba? Dahil dun sa ano, dun sa hinayaan yung i-invite pa si Dennis Padilla dun. Take note ha, alam na nila yung ugali ni Dennis Padilla tapos i-invite nyo pa doon. Sinong medyo may problema doon? Di ba? Parang ini-invite mo si Satanas sa loob ng simbahan. Alam mo namang delikado si Satanas sa loob ng simbahan. Di ba, men? Ewan ko ba? Feeling ko talagang, kung akong huhusga bilang audience, sa mga sagutan nyo na to. Kasi total, nasa publiko naman itong problem na to. Kung ako'y huhusga bilang audience, ang talagang may problema kayo eh. Kayo, Ma'am Marjorie eh.
'Di ba? Kasi ito yung kasi yung nangyayari. Pwede sigurong i-address na lang ni Ma'am Marjorie yung problema doon sa mismong wedding. Pero yung ilalabas nyo pa yung dirty laundry nyo para lang ma-justify yung ginawa nyo kay Dennis Padilla. Wala nang pakialam doon yung tao eh. Kasi ang unang sinimpatsahan ng tao kay Dennis Padilla doon, yung sa kasal lang talaga. Di ba? Anyway, mga kababayan ko, hindi, kayo pa rin ito lang naman yung pananaw ko. Kung delikadong pumunta si Dennis Padilla doon, hindi nyo na lang sana invite. Or pwede nyo sabihin, hindi, kahit hindi namin invite yan, hindi magdala kayo ng guard doon sa labas. Na magbabantay doon sa labas. Kahit magwala siya doon sa labas, hindi siya pwedeng pumasok doon. 'Di ba? At I don't think kung hindi talaga siya invited doon, hindi niya kakalad ka rin yung nanay niya doon sa kasal. Anyway, problema nila yan, kung ano man yung nangyayari sa buhay nila. Yan lang po. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.